Huling depensa. Kapag dumating sila, huwag kang aatras. Ito ang huling bilin ni Major Villanueva bago siya sumama sa huling konvoy ng mga sibilyan. Ngayon, si Sergeant Reyes at ang kanyang maliit na grupo ng sundalo ang naiwan upang ipagtanggol ang barikada sa gitna ng gumuhong Maynila. Sa harapan nila, ang bangungot ng sangkatauhan, isang walang katapusang alon ng mga patay, bumabangga sa kanilang depensa tulad ng isang dagat ng kamatayan. Ang kanilang balat ay punit-punit, ang kanilang mga mata walang buhay, ngunit punong-puno ng gutom. Takbo o laban? Tanong ni Corporal de la Cruz habang nanginginig ang kamay sa paghawak ng kanyang rifle. Laban, sagot ni Reyes, itinapat ang baril sa mga patay. Dahil wala na tayong ibang pagpipilian. 3 buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang pandemonyo. Isang hindi maipaliwanag na sakit ang lumamon sa bansa, ginawang mga gutom na halimaw ang mga dating tao. Ang gobyerno ay bumagsak, ang mga ospital abandonado, at ang mundo sa labas ng lungsod ay wala ng balita. Ngayon, ang tanging natitira ay isang misyon, harangin ang huling alon ng mga patay upang mabigyan ng oras ang natitirang sibilyan na makatakas. Pero alam nilang wala ng susunod na konvoy. Wala ng eroplano o barkong kukuha sa kanila. Wala nang babalikan. Sa unang putok ng baril, pumutok din ang digmaan. Sunod-sunod ang palitan ng bala, ang katawan ng mga patay bumabagsak, ngunit hindi nagtatagal ay pumapalit ang mas marami. Sa ibabaw ng isang abandonadong gusali, nasa sniper position si Mendoza, pinipilit na bawasan ang horde pero kahit siya ay alam na hindi ito sapat. Puta, padami sila, sigaw ni Private Santos, humahabol sa pagreload ng kanyang baril. Wala na akong bala, Sarge, sigaw ni Mendoza mula sa itaas. Magsisimula nang maubos ang bala. Ang barikada nila nagsisimulang mabuwag. Nakita ni Reyes si De La Cruz na hawak ang isang granada, nanginginig ang mga daliri sa paghila ng pin. Wala na tayong ligtas, Sarge, siguro dapat tapusin na lang natin ito. Hindi. Hinawakan ni Reyes ang balikat niya, ang mga matay puno ng apoy. Hanggat humihina tayo, lalaban tayo. Napatingin ang lahat sa kanya. Kahit si Mendoza na nasa taas, tumigil sa pagsasalita. Sa huling pagkakataon, huminga ng malalim si Reyes at itinaas ang kanyang baril. Lalaki, humanda. Ang natitirang mga sundalo ay nagtipon, bumuo ng isang bilog sa gitna ng gumuhong lansangan. Ang kanilang mga baril nakatutok sa dumarating na hukbo ng mga patay. Wala nang atrasan. Wala nang taguan. Wala nang takbuhan. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa hangin nang sabay-sabay nilang pinaputukan ang hukbo ng bangkay. Muzzle flashes ang tanging ilaw sa madilim na lungsod. At sa huling sandali, sa gitna ng ingay ng putukan at halakhak ng kamatayan, isang bagay ang naging malinaw. Hindi sila babagsak ng walang laban.